po. Like, isang blessing po sa amin and for every listeners, especially sa aming 143, na to be able to release an extended playlist. This EP na Yumi and Love is very close to us kasi lumaki kami na nagkakaraoke, and for sure, all of these songs are like one of the hits of their time, and it's a very good chance for us na ma-redeem din namin yung mga vocals namin for this, and with our rendition, and yun po, we're very grateful for this. Ano yung mga memorable compliment na na-receive niyo after na ma-release yung mga fans nyo sa social media? So far po, for sure, mag-aano yung voice. Yung parang pinaka-tumatak po sa amin, and very grateful po kami, is yung kapag sinasabi lang sobrang ganda ng vocal arrangement. Kasi grabe po talaga yung ginawa ng producer po namin. Even kami po, fan talagang, parang, usually po kasi kapag nagre-record po kami before, parang ginagawa ko ng producer, tapos i-record namin. Pero this time po sa song, parang sa studio na po kami parang nagka-come up ng mga kung ano-anong baka anong pwedeng harmonies ilagay. Kaya tagos po sa puso namin yung mga compliments. Siguro when people say na parang after a year na since we debuted, parang we're starting to really get the hang of our branding, what we really sell as a group. And I think important din kasi lahat naman ng groups go through that phase po na parang really need to look for our niche, and we're happy and grateful whenever we receive comments like that. Mas kilala na namin yung mga sarili namin. Saka siguro yung isang magandang feeling din, kasi every time na kailangan namin, ang daming tao nakakasabay kasi alam nila yung kanta. So asarap sa feeling na parang, alam mo yan, nakikipag-duet yung mga listeners namin. Ayan. Have you met the original singer of Lagi Namin? Haven't yet. Pero you want to perform with the original singer. Sana po collaboration. And also with Zia for... Yes, sana po, it would be a dream to be able to do that. And the mere fact po na they gave us a free go to do their songs, it's really an honor. And we have so much respect and love for them. So hopefully po, marami namang possibilities na endless naman na ngayon. So ma-meet and ka-work namin sila. Tsaka si Ate Caris na bahala lahat. Go Ate C. Ate C na daw ba? Tsaka si Ate Paano ba yung naging process ng pagpili ng song? Who had the hand on? Madugo siya, pero I think it all boiled down to the idea of karaoke po. Like what Jeff said earlier, Filipino culture will always include karaoke, and the way we want to elevate OPM is through that. We want to pay homage to the artists who performed these songs na maalala natin our roots in OPM, and I feel like as a group we wouldn't be able to move forward if hindi namin sila mabigyan ng ganitong ma-pay homage talaga po. So ayun, we're grateful for our team in UMG and Republic Records Philippines, and of course with Cornerstone, because they're able to assist us through the process of selecting the songs, and they gave us the privilege and the free will naman to be able to choose the songs. But at the end of the day, it's them who know better for us, and we trust them. Binigyan nila kami ng isang catalog talaga. It's not just 12 songs, but it's like more than 100 list of songs, like compiled to a PDF, like being sent to us in the email. Like, ito yung mga choices nyo, ganyan. So, sobrang sa lahat ng yun with the help ng Republic Records, record namin, yung management namin, they know what's best for us, and kami din, we believe in the track na bibigay sa amin, then yun yung why we came up with the 5 songs. Kaya binuhos din talaga namin po yung lahat na makakaya namin sa pagbuo ng mga kantang to. Kasi syempre, ito yung mga kanta na, lahat naman, I guess, mag-agree. These songs are timeless and classic. So, I guess, yun din po yung isang pinagpapasalamat namin. So, shoutout rin kami sa mga producers namin, Kuya Rizzo, Kuya Gabby. So much for helping us out. Sobrang sarap nila ka-work. Sobrang. Pinapakinggan ko, bawat isa sa inyo ang ganda ng boses. So, paano yung kantian doon sa parts mo? Napatapat mo. Mas po siya usually gumagawa po kami ng parang first set ng line-up, and then kapag nasa studio na po. Ay, Ben, sa mga ganito. Ben, sa yung ano nyo.
Hindi, pero yun nga po, may first set po kami ng lineup na kung sino po yung kakanta. But then, kapag nasa recording booth na po, kasi minsan nag-change Bigla, ano, bigla. Parang, usually, bibigay po sa akin yung chorus and then, hindi bagay, masyado maliit yung boses ko. So, magiging ano po siya. I-audition po namin kung kanino. And what's good po sa aming limo, we don't have any egos naman coming into the studio. We really, as a team po talaga kami na parang we want what's best for the song. If in case in the future walang part si ganito sa ganyan, kasi hindi lang nag-fit, wala po talagang nagkakasamaan ng loob. Like, we're just down to do what's best for the group. And that's the goal. Dati po baliktad mas gusto po namin walang parts. Dahil po baliktad, mas gusto na po namin kami yung beat kasi mas humihirap yung harmonies. Totoo yun. So initially, Kuya Josh is the one doing the partitions. Pero nung pag sumampa na kami sa studio, may changes and everything kasi iba naman talaga kapag you're in the booth na. Sometimes kapag andun ako tapos sobrang taas na, parang ganyan. So it needs to I need to address it. Kami naman sinabi naman kaagad na, can you try this one, ganyan. So we give them all the chances then for the line kasi we believe nga na may mga kanya-kanya kaming boses and showcase na yun. Gusto namin yung anong mas best for the track in each line. Minsan nag-audition pa nga kami para sa mga parts na binibigay. Nag-audition? Sino yung nag-ano? Parang ganito po. RC, try mo nga. Parang ganun pa. Hindi-decide. Sino nag-decide? Kami lang rin po. Minsan pag si Kuya Raizo and si Kuya Gab, our producers will also help us out. I think feeling ko bagay ito. Mag-votation kayo. Papasok po kami sa booth po isa-isa po. Tapos itatry namin i-record. Okay ito Kung kanina mag-best fit yung kaya pumabot po kami ng 16 hours mag-record. Dahil po talaga nang nangyayari sa loob. Yung experiment niyo. Yes. Surprisingly po, kahit alam na namin yung parang yung strengths po ng isa't isa. Parang ang dami pong nagiging bago sa loob ng studio. Ang dami pong lumalabas na paganda. Kahit na sa mga leads. For ako na lang, di ba, parang na-realize namin ako na lang really suited Brian's voice. So, we really need to amplify his part sa ako na lang. Bye. Sample. Hi, Jamie from Soundcheck Manila. Nakita ko kayo nung premiere ng Disney. Disney premiere, nakita ko kayo. Tapos, kasi I've been watching your video. So, nagpa-picture tayo. So anyways, share ko lang. So do you guys do original songs then? Who's that like the role? Is there a main composer? Is there a main dancer, main spokesperson sa inyo? Ganyan. And what's gonna happen with your original songs since pretty much these are, pre-recorded na in the past? Roles po sa mga original songs. Right now po, ang mga main composer po for now is si Jeff po and ako. And then si RZ po yung namin siya po yung talaga yung tenga po ng grupo, like literal. Siya po yung gumagawa ng mga harmonies, yung mga complicated na harmonies, RZ yung gumagawa. No, kahit tahimik lang yun. So, siya po yung pinakamatalas ng tenga. And si Nico po yung sa dance. Choreographer. Yeah. Siya po yung gumagawa ng mga kahit yung mga small dances po. Wow! So nakasayaw din kayo? Ito yung spokesperson namin talaga, ma'am. Si Josh po yung sa stage na kami, ma'am. Basta yung main dancer. Siya po yung vocal coach. Wow! Sa lahat kayo madaldal walang mahihain sa inyo. Lahat kayo madaldal. Actually kami pong dalawa ni Josh, super mahihain. Very good din yung training sa inyo. Sa lahat kayo very expressive din. Oo, ako po. Madaldal. Iba't ibang personalities. Iba't ibang levels. Dynamics naman. So yan, for our originals naman po, we're in the works with our label, of course. We're just doing all of our promos for You, Me and Love, of course. And on the side naman, may mga nakabangko na rin po kaming songs that we are working on. We're trying to improve on. Kasi, if anything, after this EP, we don't want to release anything that's not the best of our capabilities. And who knows, maybe for our originals, we can play up with other genres. We'll see what happens. Kasi we'll have a studio time for that. Again, we really want to be immersed in songwriting and producing. Yeah. Thank you. How about your performances? Are you planning to do like any kind of show in the near future? Ayan. Glad that you asked. Thank you so much. So on June 13,
Atmosfera Poblacion po. That will be at 7 p.m. po. We will be having an EP launch for You, Me, and Love. Ayan, so we're going to have a show there. We're going to be performing live all of our tracks. And ayan, free admission po siya. So if anyone who wants to come, ayan, everyone's welcome po there. Our 143 of course is welcome. And of course, our friends from the press, maraming salamat. Kami na po ang nag-decide. Magkikita-kita po tayo. Tatandaan po namin yung mga mukha. Pa-party tayo. Papapicture na po namin kay Ate Kat. May checklist na. May checklist na po. Ay, soundcheck mo na. May memories mo na names namin. So ayan, June 13, sana po magkita-kita tayo lahat. You, Me, and Love EP launch. All right. Since there have been like performances already of other groups internationally, are there plans for you to do the same, like somewhere to actually explore in the near future too? Sana if pabibigyan ulit kami ng chance kasi last year after our debut nag-perform po kami in Singapore Bini, BGY, ONXOXO. So hopefully this year mayroon din ulit and we're very open naman sa lahat ng possibilities. Sana may part 2. Parang any chances po to, you know, to showcase OPM in an international scene po. And also locally. Of course, we want to actually ikutin po yung buong Pilipinas po because we believe so much in these songs and its power to be able to, you know, mas makapag-relate po kami sa mga iba't iba. And especially galing kami sa iba't ibang parte rin ng Pilipinas. Mindanao. Saka, yung mga masusurprise tayo kapag may message, boys, i-ano nyo naka-pencil book na to. So baka mga ganyan, out of the country, ganyan. Kami din nasusurprise na lang kami sa mga binibigay na gigs and projects sa management namin. Sir. Na-mention niya yung Bini. So may mga gusto ba kayong collabs with girl groups or other boy groups? May dream collabs ba kayo? Or with solo artists din? For now po, mas gusto ko po talaga makakolab yung mga mga sister groups po namin yung boy groups dito sa Corner Store. G22, Aja and Fusion. And sana po ayun lang muna. Pero syempre, we also wanna collab with Bini and SB19. Ako naman po, for the solo artist, siguro yung mga original singers po ng tracks ng EP po namin. Hoping na sana sana makapag-collab kami soon na manifesting lang yan. Boys, nag-e-effort ba tayo? Kasi from the last time I saw you guys, you're a lot thinner now. May laman na naonte. Nag-gym po ba tayo every now and then? Or umakit po, nag-wall climbing po ako. My newfound hobby. And yun, I'm very excited to climb with the boys. Naiiyan ako when I ask something. I'm excited na mag-climb, wall climbing kami together. Pero siguro yung reason. Tapos yung diet siguro din. Can I join? Tapos Josh, mag-gym nga tayo kasi parang... Wala po Ako po yung pinakataba na mag-workout. So, pero hindi na lang ako nakain. Hindi ako nakain. Totoo po yan, hindi po kumakain siya. Hindi niya happy. Tama din lang ako. Pero kapag kumakain, dami. Pero mas maraming kape. Parang kailangan lang rin namin kasi to be in tip-top shape because marami pong ginagawa. Performances. We can't afford to get sick right now. So I feel like it's part of our lifestyle na rin talaga. Most of us, we try to be as active as we could. Vitamins also. Hindi naman siya prerequisite. We're very masaya kami because our management are really keeping an eye on us na it's more important to them that we're healthy mentally and own efforts na lang namin if we really want to take care of ourselves because kung maayos po yung health namin, I think everything else follows. Baka si RZ gusto mong share, RZ. Banda lang yan. Mga abs. Nag-change ba ang dynamics niyo from when you started, you think? Sir, for me yung wait lang. Yung closeness po namin, parang mas lalo siyang well-founded po siya ngayon. Kasi nga, siyempre through experience din. Yung mga sinishare namin sa bawat isa. Plastical mga kasi. And then, pero totoo po yun. Ang laking tulong po nung nagawa
nung nagsama po kami sa isang bahay, mas ano po, mas ano yan, parang nakikilala namin Parang mas naging close tayo nang hindi na tayo magkakasama sa bahay. Mas naging close ata kami. Nagkaroon ng ano, ng Hindi na kayo nagkakasawaan sa mga itsura. Tsaka our individual growth keeps getting better kasi we respect each of our time. So yung mga me time namin, ganyan. Tapos when we go on for a trainings and rehearsals, parang yung dynamics ng group, parang mas nagiging mas better comes to like our brotherhood, tsaka yung mga senyales na namin kapag yung mga kayo mga... Ay, si Josh, huwag niyo munang lapitan ngayon, di maganda mood niya. Ay, Okay naman ginagawa namin. Pag si Josh po yung masusungit na siya. Ako lang yung mag-trip sa kanya. Kamusta yung isa't isa as a housemate? Can you describe? Ay. Oo. Sinong makalat? Sino? Sino may makaan? Positive at ano naman? Positive Hindi, positive sila. Siguro po ang mga tao Si- ito, Wala. very malinis sa bahay. Si Nico, si Jeff, si Brian. Tapos yung magulo po yung kama. Hulaan niyo po. Wait. Hulaan niyo po. Sino? Pinakamagulo. Pinakamagulo ang kamo. Isa lang. Pili kayo. Si Joshua. Sa lang Uy, grabe. Tama po. Ano na, nagbago na do. Guys, sure. Magulo po ako sa, pero dun lang sa Describe. Dun lang sa Ayun naman. Tapos na lang po siya okay. Kasi Paano kayo naghahati ng chores sa bahay? Yeah, chores, may ganun ba? when we were living together, hindi kami masyadong Kanya-kanyang spaces. So, we parang play siguro. As long as walang naapektuhan na, for example, pag magulo yung kamo ko, I make sure na hindi siya nag-aano sa common area namin para hindi ako mapatay na. Kami ni Jeff yung yung parang May initiative. mga DO, mga Ba't parang galit ka naman? kami palagi yung taga-saway eh. Ay, yung steamer. Ay, scooter. May time na si RZ yung everyday nag-general cleaning. Kahit yung mga kama namin. Naayos niya, totoo! May video ako, yung day na yun, sabi ko, grabe mo naman RZ. Sabi So, ang niya, ending- pa-promise daw niya na maglilinis siya every time. Tapos sabi ko, Naman yung hindi mo yan ma-fulfill talaga, hindi mo talaga yan ano. Pinulfill niya everyday. Ang nangyari, siya na hinahanapan ko ng mga gamit ko. Nanay sa bahay. RZ, asan yung ano? Pinakita ko nga sa kanya na bakit di ka na naglilinis. Ganyan. Ala. Sa video na yun. Sabi ko, ako na-promise ko. Ayaw yun. pala. Lumalabas na. Di ba pinagkakapigo? Hindi. Parang Hindi na siya subukan na po. Never po kami nagkapikunan. Nagkapikunan lang pag may kahit nga pag nalilit, wala namang Nagkakaintindihan na lang din po. Alam mo, yung tinginan, yung mga body languages namin minsan. Parang, ay medyo hindi okay ngayon sila na medyo i-give mo na ng me time, gano'n. Tapos may mga time din naman syempre, puro kami birthday-pulan, gano'n. Off-on ka. Kapikunan naman kaya tayo para maipon. Parang may drama yung next. Next interview po. Nag-away na kayo. May walkout. Kapikunan po kami. Kasi pag walkoutan, pag pagod lahat, for example, pag medyo mahaba yung day, parang kanya-kanyang mukmuk kami lahat. Except kay RZ po. So si RZ po, ganito, pag mataas yung energy namin lahat, ganyan-ganyan Baliktad siya. siya. Pag nasa van na po kami after ng isang ganap po namin, kukulitin niya po kami lahat. So kami naman walang energy. Dynamic nga. Pero may mga nadidiscover ba kayo sa mga ka-member ninyo na kinagulat ninyo? Marami. Magaling sumayaw si John. Si Josh po. Pakita ng timber. Pakita ko yung video ni Josh. Yung first ever dance niya. With Benny. Yung pinag-meet kami ng first. Kasi si RZ po lalo. Kailan nga nag-start si Manghon mag-arrange? Ayun po, yun po yung parang na-unlock namin during the process of being in Yes My Love. Sobrang talented talaga. Tsaka si Brian Sobrang magaling po talented siya ni mag-impersonate. Ayan. Sample. Give it up Sample. for Sample. Bamboo! Coach Bamboo. Uy, continue mo pa. Yun lang, wala na iba. Michael Jackson. Michael Jackson, let's give it up! Another day is gone. Eh. I'm still on the phone. Si Nico magaling. Si Nico. Gusto niyo po si Nico? Sige. Kaya impersonate si Nico. Sana
Microphone. Yusin ba? Sana ay Yeah, ganyan. Kaya niya po yan. Kaya pag nahihirapan ako sa recording, si Bray yung nakatutok sa akin palagi. Kasi minsan hindi ko alam paano siya kunin. Tapos, kasi ito yung ginagawa mo. Tapos i-explain niya sa akin paano ko Pero siya ginagaya niya po. Surprisingly, yung pagiging impersonator ba nakakatulong? Ang laking tulong. Sa akin lahat. The note or like, anong placement. Placement. Okay. So, may tulong very pala helpful siya. lahat. Hindi lang pala siya pantay. Pero paano kayo naapektuhan dun sa naging pagbabago sa grupo ninyo? I guess it's a good change naman po. So, as long na tawag dito, nakakatulong po siya sa growth namin individually and as a group. I guess we're very welcoming with all the opportunities na makakatulong sa amin sa lahat naman. Especially sa mga songs, from the people na ibang artists din na nakakausap namin, Eric, Ate Yang. Madami po nila actually nabibigay sa amin ng advices na na-apply namin right now. So, hopefully madami po kaming mas makausap pa kasi ang dami naming natututunan eh. And kumaga parang nasa classroom setup po kami na parang sobrang eager po talaga kami matuto din on our own. Gamit po yung mga guidance po ng ibang artists, ng mga veteran artists. Tapos, syempre, management, ganun, and through experiences. And ayan din pala po, abangan niyo po yung mga originals kasi may mga collaborations po with different artists. Sila po yung nag-produce. Kaya, next time yan. Next time. But you've recorded it already? Yes. Ito po siya. Wow. Okay. Na-record na po. How does it feel that you have a lot of fans? 143, hi! Sobrang nakakataba talaga ng puso, ma'am, na to have them here and to have all of our 143, like we see the numbers grow. Like kami sobrang thankful lang talaga namin, kami tsaka yung mga suporta na solid talaga, Luzon, Visayas, Mindanao, kahit saan. Singapore! Yes. Singapore. Like, the 143 family is growing and we couldn't ask for more. Just thank you. Question, how do you guys stay connected sa mga fans nyo? Like, may ba kayo mag-live, FB, or may sarili ba kayong FB community na kayo lang, ganyan? Actually, lahat po nang nabanggit niyo po. Kasi nagsistream po din naman kami. Tapos, lahat ng social media, ayun, sa mga pictures po namin, mga tweets, mga events. So, from time to time, gusto po kasi nila yung isinasakal sa natin. So, mga Bardago, din po yung yun naman po yung love language. Bardagulan. Yeah, Bardago. Love language sa mga 142 namin. Bardago talaga. Pag-Bardago online and actually in person. Mga TikTok, ganyan, stream kayo. Sila pa nga minsan yung nagbabash sa amin. Sila na rin magbabash para hindi na daw lumayon. Ano? Alright. Meron ba kayong isang kanta na inaawit niyo sana makuha niyo rin o magawa niyo ng version? Isang OPM. Well, ito po, feeling namin after siguro ng You, Me, and Love, malay niyo po, gumawa po kami ng isang tunog or isang sound na that could possibly sound like yung parang parang yung mga boy group rin po na mga band hits rin po. Who knows, maybe after po this era of Yes My Love, gugulatin ulit namin kayo with another sound. So yun po, stay tuned for originals po talaga kasi kahit kami super excited din kami sa originals namin and we know our 143 is just as excited as we all are. And ayun, actually po, ang daming magagandang kanta talaga and sana after You, Me, and Love, after this EP, yung mga originals po talaga namin ay mapakinggan, mapasuportahan po kasi gusto talaga rin namin mag-explore with different sounds for this year. Do you guys listen to mga old boy groups like NSYNC, ganyan? Ay, parang may kayo yata cover. So, influences nyo rin ba yun? Mga old boy groups ng 80s and 90s? Sino yung mga favorites nyo? Actually, during the process of doing You, Me, and Love, we were listening to AZYET. AZYET or AZYET? AZYET. We are like huge fans of their music po. Our entire EP is heavily influenced with their harmonies, with how they sing. Of course, Boyz II Men will always be one of our favorites. Pero
surprisingly, we also love OPM bands like Eraserheads. We listen to them as a group Yeah. also. Kasi parang iba-iba po kasi yung influence namin musically as an individual, pero as a group, I think yun po yung naging biggest change na namin, na compartmentalize na namin yung individuality namin and our identity as a group. So alam namin na, pang Yes My Love to. Yes. Ito siguro pang Nico to. Even with how we dress up in our shows, it's so important na alam na rin namin this time how to dress up as Yes My Love and how to dress up as us on a daily basis, parang ganun. And yeah, as a group, we love Westlife. We did covers of NSYNC. We have this I Promise You in our Yes My Love Lounge series on YouTube. And ayun, if we could only, have even 1/4 of their success lang talaga, because they are idols talaga. Idols. Pwede bang magpasample ng acapella version ng any song? Hindi mo naman ito. Ang ganda ng mga boss. Oo nga. 1, 4, 3. Kaya ikaw ang aking inibig, yan ay kusang nadama at di ko pinili. Sa katunayan kahit sa naginig, laging naroon ka, maaling. Thank you so much.